Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, marang gustong i-share sa inyo about dito sa Facebook, dito sa content monetization policies. Kung isa ka guys sa mga naguguluhan kung ano ba yung mga bawal i-upload sa ating Facebook or yung mga hindi ina-allowed ni Meta na i-upload natin sa ating Facebook. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng violation na hindi natin alam kung ano yung mga violation. So ang masakit dun guys, maraming tayong na-upload na videos, so hindi natin alam kung ano yung mga video na in-upload natin na nagkaroon tayo ng violation. Kaya naisipan kong gumawa ng isang content about dito sa content monetization, baka sakaling makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea. Kaya ginawa ko guys, dito tayo mismo sa Business Help Center ng Meta. Siguro marami tayong napanood na mga videos about dito sa content monetization policies na mga creators na gusto makatulong din sa atin. Kaya naman guys, ginawa ko, nag-download ako ng translator dito sa Google. Para itong content monetization policies ni Meta ay ita-translate natin from English to Tagalog para mas lalong maintindihan natin. Kaya ito guys, dito tayo mismo sa Meta Business Help Center. So nag-download ako ng translator dito sa Google. So ita-translate lang natin yan, right click, then translate to Filipino. So para sa akin, mas madali ko siyang maintindihan kasi Tagalog na po yung explanation. So mga patakaran ng pag-monetize ng nilalaman. So ang itatopic natin ngayon guys, yung mga pinagbabawal na format. Ang nilalamang ipinakita sa mga sumusunod na format ay hindi maaring pagkakitaan. Ito yung mga sumusunod na format na pinagbabawal ng Facebook ay hindi pwedeng ma-monetize. So na guys, may static na video. So ano ba yung may static na video? Nilalaman na naglalaman ng isang static na larawan at counting hanggang walang paggalaw. So ibig sabihin guys, isang picture na nilagay lang natin sa isang video na hindi gumagalaw. Yun po yung ibig sabihin ng static video. So bawal po yun. Kasi may mga nakita ko nag-upload na video, lalo na dun sa mga wala pang idea, ginagawa nila nilalagyan ng picture, then nilalagyan ng music background. Bawal po yun guys, hindi na-accept para ma-monetize yung video na yun. Then pangatlo guys, static na butuhan sa larawan. So nilalaman na i-post para sa nag-iisang layunin ng pagpaparami ng pagkikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paggiling sa mga tao na tumugon sa mga tanong na ibinibigay ng nilalaman. So isang example nito guys, halimbawa may picture, then may tanong tayo doon, example lang, sumasang-ayon ba kayo sa desisyon ng pamahalaan ng ganito, bla bla bla. So ibig sabihin kailangan sumagot yung mga audience natin dun sa comment section. So ibig sabihin bawal to guys, hindi siya pwedeng ma-monetize. Then isa pang halimbawa yung picture ni Jesus. So nakalagay dun guys sa larawan na yon, kung mahal mo talaga ako, i-type mo sa baba, Amen. Isa yun guys, example na pinagbabawal ng Meta. So hindi siya pwedeng ma-monetize. Then slideshow ng mga larawan. Nilalaman na pangunahing nagpapakita ng mga static na larawan, sunod-sunod na nilalaro. So ito yung mga ginagawa nating video na slideshow, then mayroon siyang music background. So kahit mayroon music background yan guys, so hindi siya pwedeng ma-monetize. Then pag-loop ng mga video. Nilalaman na umiikot at nagpapakita ng pare-parehong segment ng maraming beses. Ang pag-loop ng nilalaman ay maaring magsama ng mga GIF at nilalaman na may iba't ibang haba. So ito yung mga maiksing video na ginawa ng content creator na paulit-ulit para humaba yung video. So bawal yung guys, hindi na-accept sa monetization policy ni Facebook. So hindi siya pwedeng ma-monetize. Mga montage ng teksto. Nilalaman na pangunahing nagpapakita ng hindi pa rin o gumagalaw na mga larawan na may naka-overlay na teksto. So ito guys yung larawan na mayroon nakalagay na text. Halimbawa yung mga quotes, so nakalagay dun sa isang picture. So bawal po yun guys, hindi siya pwedeng ma-monetize. Then mga naka-embedded na ad. Nilalaman na kasama na ang naka-embed na pre-roll, mid-roll, post-roll o mga banner ad kung saan nag-alok ang Facebook ng mga ad placement. Halimbawa ang isang video na may kasamang mano-manong nilagay na mga mid-roll na ad at hindi karapat-dapat para sa mga in-stream ad. So ito yung mga ads na nilalagay natin mano-mano dun sa mismong video. So bawal yun guys, hindi siya pwede ma-monetize kung mayroon tayong ganong klaseng video. Then mga pinagbabawal na pag-uugali, ang mga sumusunod na gawi ay hindi maaring pagkakitaan. Pain ng pakikipag-ugnayan, content na nag-uudyok sa mga tao na mag-click sa isang link o tumugon sa isang post sa pamamagitan ng mga like, komento o pagbabahagi. So isang example nito guys, halimbawa mayroon isang link dun sa description ng video natin, then sinasabi natin sa mga audience natin na i-click yung link na yon, then i-share natin or kailangan mag-like or mag-comment. So ito guys, bawal din sa Facebook.
So hindi pinapayagan na ma-monetize yung video na yon. Then ang hihingi ng pagkipag-ugnayan, content na humihiling ng kabayaran kapalit ng matinding pag-uugali gaya ng pagkonsumo ng mga hindi nakakain na sangkap. So halimbawa nito guys, halimbawa magpapabayad tayo kapalit dun sa gagawin natin. Halimbawa kakain tayo ng ganito na hindi naman talaga nakakain. So bawal po yun guys. Pinapakita ang graphic na nilalaman. So ibig sabihin nito guys, yung mga bawal na ipapakita sa video na hindi pwedeng panurin ng lahat. Na ang pwedeng manood lang dito yung 18 years old pataas. So pagkonsumo ng droga, tabako or alcohol. Then paghubad o iba pang sexual na pag-uugali. Mga pinaghihigpitan kategorya. Ang nilalamang naglarawan o tumatalakay sa mga paksa sa mga sumusunod na kategorya ay maaaring humarap sa pagbawas o paghigpit sa monetization. So ito guys yung pinagtatalunan ang mga isyong panlipunan. So ito guys mga isyong panlipunan na maaaring magdulot ng debate. Yung lahi, kasarian, pambansang lahi, edad, political affiliation, etnisidad, sexual na orientation, socioeconomic class, religion, immigration, lehitimo ng halalan. So ito yung mga limited lang. Possible na hindi tayo ma-approve dito guys kung ito yung mga topic natin. Pero sabi naman dito guys, maaaring sumailalim ang content sa nabawasan o na-disable na monetization kung ito ay naglarawan na tumatalakay sa mga sumusunod. So ibig sabihin pwede rin siyang ma-monetize. So depende kung i-approve ito ni Meta. Ang content na nagsasamantala sa mga controversial na issue sa politika o panlipunan para sa mga layuning pangkomersyo ay pinaghihigpitan sa monetization. So ito guys, na-experience ko rin to. Dati nung nag-upload pa ako ng about sa politika, nagkaroon din ako ng problem dito sa monetization. Hindi ko siya talaga napapa-approve kahit anong gawin ko nun. Kaya nung tinanggal ko na yung mga video about sa politika, so doon na-approve yung ating monetization. Trahedya o tunggalian. Tinutukoy namin ang trahedya o salungatan bilang pisikal o emosyonal na pagkakabalisa gaya ng kamatayan, pinsala, pang-aabuso, sakit o mga panirang pangyayari. Ang mga paglalarawan o talakayan ng mga paksang ito, tutuman o katang isip ay maaring maapektuhan sa monetization para sa iyong nilalaman. Hindi ka nais-nais na aktibidad, tinutukoy namin ang nakatutol na aktibidad bilang paggamit ng sangkap, pang-aabuso o mga krimen. Ang mga paglalarawan o talakayan ng mga paksang ito, tutuman o katang isip ay maaring makaapekto sa monetization para sa iyong nilalaman. Sexual o nagpapahiwatig na aktibidad. Malakas na wika. Then tinutukoy namin ang malakas na panalita bilang kabastusan, mapanlait na salita o bulgar. Maring mabawasan o hindi pinagana ang monetization ng content kung naglalaman ito ng wikang sinasalita man, nakasulat o kinakatawan. Mga pinagbabawal sa kategorya. Ang mga sumusunod na uri ay nilalaman ay hindi karapat-dapat na pagkakitaan. Una guys, yung maling information, misleading medical information. So ito muna guys yung i-share natin ngayon. So kinuha natin ito lahat dito sa Meta Business Help Center. So hindi natin ito gawa-gawa lang or pananaw. So ito talaga yung susundin natin kung gusto natin ma-monetize yung ating channel or makaiwas tayo dun sa mga violation ng Meta. I hope guys na nakatulong yung ating video tutorial at sana nadagdagan yung kaalaman ninyo dito sa content monetization policies ni Facebook. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit notification bell para ma-update ka dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.